What's up guys at what's up sa mga ka-members sa my SSS? Welcome back to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang po sa channel na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload natin na video tungkol sa my SSS. Dahil for today's video guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-appointment or kung paano mag-book ng appointment online sa my SSS. Kaya siguraduhin mo lang na tumutok sa video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano yung proseso para sa pag-book ng appointment. Para sa pag-book ng appointment guys, pwede kayo gumamit ng PC or sa my cellphone. Bali sa video na ito guys, gagamitan natin yung PC natin para mas makita nyo po yung mga details. Bali punta lang kayo sa inyong browser at i-type nyo po yung sss.gov.ph. Kapag na-enter mo na, ganito po yung lalabas. So magpa-pop up po yung I'm not a robot na yan. So i-click lang natin yan para makapag-proceed. Ayan, nag-check na siya at i-click lang natin yung submit. Ngayon guys, makikita na natin dito yung portals. Merong member, employer, small business wage subsidy program. Since tayo ay member at magbubook tayo ng appointment online sa my SSS, i-click lang natin yung member. At ganito na po yung lalabas. Kailangan natin mag-login gamit ang ating user ID at password. Kapag wala ka pang user ID at password, i-click mo lang po yung link sa may itaas para sa tutorial kung paano gumawa ng online account sa my SSS. Dahil kapag wala ka nun guys, hindi ka makakapasok sa my website ng SSS at hindi ka makakapag-book ng appointment. So kapag na-enter mo na yung user ID at password mo, i-click mo lang yung I'm not a robot at i-click lang natin yung submit. Kapag okay na, ganito na po yung lalabas. Ayan, nandito na tayo sa pinaka homepage ng SSS. So makikita na natin dito ang ating pangalan, SSS number, CRN number. At makikita rin natin dito yung home, member info, inquiry, e-services, payment contributions or payment reference number, PRN loans, at logout. So para makapag-book tayo ng appointment, i-click lang natin yung member info, i-click yung appointment system. At ganito po yung lalabas. Sa members appointment, tandaan nyo po na if your email address is no longer active or valid, kindly click on the members profile tab and select update contact info and enter your current or active email address. So sa tingin mo guys, hindi active yung email mo at nag-change ka ng email address sa my SSS, kailangan mo po yun palitan dahil magsisend po ng appointment slip si SSS sa ating Gmail. Kapag okay na at napalitan mo na yung Gmail mo sa my SSS, i-click na natin yung purpose. So ano yung purpose mo sa my SSS? Kung ikaw ba ay mag-members data change or E4, yung sa my E4 po, yun po yung pag-change ng pangalan, pag-change ng address, contact number, pag-change ng beneficiaries, at pag-change ng status at iba pa. Next, meron ditong funeral claim application, death claim application, disability claim application, retirement claim application, medical examination on disability or sickness claim, issuance of certification of member or non-member, issuance of certification for pensioner, complaints, EE contribution verification, self-employed or voluntary member contribution verification, at meron ding submission of required documents for SSS number application. So for example guys, i-click lang natin yung members data change or E4. Next, lumabas na po yung region. I-select lang natin yung region kung saan ka. Meron ditong NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. So for example, i-click natin yung NCR. Sa NCR, ito po yung available na SSS servicing branch. So i-click natin yan at maghanap ka dito na branch kung saan ka malapit. At kung ikaw naman ay nasa Luzon, i-click mo lang din yan guys at hanapin mo lang dito kung saan ka malapit. So for example, ang available dito na branch ng SSS ay San Del Monte. Ayan, example natin. At lumabas na dito yung purpose natin para sa members data change or E4. At yung branch, San Jose del Monte. Address, ito ay sa may Star Mall, San Jose del Monte, Quirino Highway kay PN Road. At sa ibaba, makikita natin dito yung parang calendar. Or dito tayo magbubook guys ng appointment. So kung red yung nakikita nyo, ibig sabihin hindi na po available. Ibig sabihin puno na po yung slot. So ang available slot po para sa pag-appointment ay August. Bali puno na po yung June, July. At yung August po yung available. Bali sa August 3 po yung available ng
online appointment or schedule para sa member change or E4. So for example, i-click natin yung August 3. Ganito na po yung lalabas. May kita na natin dito yung available time, schedules, at counter. Select time lang natin guys. Baling meron 2 PM to 3 PM, 3 PM to 4 PM, at 4 PM to 5 PM. So, i-click na natin yung 2 PM to 3 PM. At counter number, ang available lang po ay 1. Next, concern. Kung ano po yung purpose mo dito, kung bakit ka mag-change ng members data. Sabihin na lang natin for example, mag-change tayo ng status. Ayan, kapag nalagyan nyo na guys, click na natin yung submit. At ganito po yung lalabas, members appointment. You have successfully set up an appointment with SSS. Please take note of your transaction details below. So makikita natin dito yung SSS number, transaction number, appointment date, August 3, 2021, time 2 PM to 3 PM, counter 1, counter service members data change or E4, change of status single to married. Yan po yung concerns. So yung branch ay San Jose del Monte. Ayan, kung saan ka malapit na branch guys, yun na lang pupiliin mo para hindi ka na ma-hassle sa biyahe. Kapag okay na, pwede na natin ito i-print. Ayan, ganito na po yung magiging appointment slip mo guys. At kapag August 3, 2021 na, pumunta ka lang sa may SSS at ipakita ito sa kanila na meron kang appointment. Ayan, hanggang dito na lang ang ating vlog kung paano mag-book ng appointment online sa may SSS. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video tungkol sa may SSS. Kung meron ka namang katanungan, mag-comment ka lang po sa comment section ng video na ito. Maraming salamat po.